Vice President Jejo Marbinay, Secretary Maros and members of the Cabinet present, Senator Maria Lourdes Binay, Dr. Ricardo De Leon, Police Chief Superintendent Armando Ramolete, Police Deputy Director General Leonardo Espina, Jail Chief Superintendent Johnny Mamaril, Fire Chief Superintendent Ariel Barayuga, Representative Roy Loyola, Representative Bumble Tolentino, Governor Juanito Victor Remulla, Mayor Maria Lourdes Poblete, former Representative Plaridel de la Baya, former Mayor Fred Lim, AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang, graduates of the PNPA Lacandula class of 2015 and their families, the Corps of Cadets of the PNPA, fellow workers of government, honor guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayong araw po, pinamarkahan natin ang pagtawid ng 246 membro ng PNPA Lacandula Class of 2015 patungo sa pagiging membro ng ating uniformadong hanay. Kasama ang inyong mga magulang at kaanak, pati na ang inyong mga guro at pinuno sa PNP, PJMP at BFP. Binabati ko po kayo lahat. Lalo pong nagiging makabuluhan ang pinili niyong ipangalan sa inyong sarili. Ngayong naging bahagi na ng ating pambansang kamalayan ang ginawang kabayanihan ng 44 na magigiting na membro ng Special Action Force. Hindi matatawaran na yung pinakita nilang halimbawa bilang lahing kayumanggi na handang ialay sa bayan ang dugo at lakas. Sigurado kong kasama ang kanilang sakripisyo sa mga nasa isip nyo ngayon pumapasok kayo sa bagong yugto ng inyong pagiging lingkod bayan. Bilang mga pulis, malalagay kayo sa sitwasyon kung saan nakasalalay sa inyong pagkilos at pagpasya ang buhay ng ating mga kababayan, pati na ang sarili ninyong buhay at ng inyong kasamahan. Inaasahan ko na gagamitin niyo ang inyong pagsasanay at lahat ng natutunan dito sa PNPA, hindi lang upang magtagumpay ang inyong mga misyon, kundi upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat isa. Tiyak ko po na sinusundan ninyo ang mga balita at komentaryo tungkol sa Oplan Exodus. Ang iba sa mga ito ay nagsilbing inspirasyon para sa mga batang pulis na katulad ninyo at nagpataas ng pagtingin ng mga Pilipino po sa buong kapulisan. Pero sa kasamaang palad, marami rin sa mga ito ang nagdulot ng kalituhan kung di man ang galit sa ating mga kababayan. Ngayon po, may dalawang ulat na mapapagkunan ng impormasyon hinggil sa mga naganap sa Mamasapano, ang Board of Inquiry Report at ang Senate Report na nabuo matapos ang ginawa nilang investigasyon. Maraming tanong sa isip na ating mamamayan ang masasagot ng mga ulat na ito. Sumasang-ayon po ang dalawang ulat sa mga nauna na nating pahayag tungkol sa mga detalye ng operasyon. Sa katunayan po, pinagtitibay ng dalawang report ng ating posisyon sa simula pa lang na malaking pagkakamali ang kawalan ng koordinasyon sa AFP. Ang kinalulungkot ko, imbis na magtanong sa akin, ay naglagay ng spekulasyon ang mga gumawa ng ulat. May tatanong ko nga po, o may tatanong nga po natin, paano naman makakatulong sa paglilinaw ng issue kung hula ang gagamitin imbis na facts? Maliban na lang kung may kailangan pang paglilinaw mula sa akin ang kinaukulan, ito na ang huling pagkakataon na magsasalita ako tungkol sa isyong ito. Siguro naman po, hindi kalabisan kung ipapahayag ko rin ang aking punto de vista upang linawin sa inyo ang pinanggalingan ng mga desisyong ginawa ko kaugnay ng mga nangyari sa Mamasapano. Karapatan ninyong malaman ang buong katotohanan. Madalas kang nasasabi, the truth shall set us all free. Marahil po, ang pinakamahalagang kailangan kong sagutin ay isang tanong nagmula sa ama sa ating mga sa ama ng isa sa nasawi nating SAF Commando. Tanong po niya, bakit ninyo pinapunta doon ang anak ko? Bakit niyo siya pinabayaang mamatay? Naunawaan ko po ang pinanggagalingan ng ganitong mga pahayag. Paulit-ulit kong binabalikan ang mga alam ko tungkol sa nangyari at iniisip kong kung nagkulang ba ako at kung may iba pa akong dapat nagawa. Bibigyan ko po ng diin. Hindi ko hahayaang pumunta sa isang tinaguriang suicide mission ang sino man sa ating uniformadong hanay.
Kapag nakita kong lubang peligroso ang isang operasyon, ako ang pinakaunang magsasabing huwag na itong ituloy. Pero sa pinakita sa aking bersyon ng plano, nakumbinsi ako na talagang pinaghandaan ito at magiging maayos ang pagpapatupad dito. Ipinagpalagay din nating masusunod ang lahat ng inutos natin, lalo pat mga profesional ang ating mga nakakausap hinggil dito. Ang sa akin lang po, subukan rin sana ninyong ilagay ang sarili ninyo sa sitwasyon ko. Kung sa umaga pa lang nauna akong pinadalhan ng mensahe, tinapat na ako at sinabing, Sir, nagigipit na kami. Hindi po namin nasunod ang sinabi ninyong koordinasyon, kaya mabagal ang usad ng armed forces. Pwede po ba ninyo kaming tulungan mapabilis ang responde? Kung naalaman ko ito agad, sa tingin niyo ba, hindi ako gagawa ng paraan para tulungan ang ating hanay? Pero alam niyo naman po ang nangyari. Noong umaga na ika-25 ng Enero, wala pong masasabing urgency ang ipinadala nilang text o mga text sa akin. Ang dating nga po sa akin, tapos na o patapos na ang nangyayari sa Mama Sapano dahil sumasakloro na raw ang ating mga mechanized units at artillery. Kaya naman po, itinuloy ko ang plano kong pumunta sa Zamboanga. Hayaan ninyo rin ipaliwanag ko ang mga nangyari noong nagpunta ko doon. Dahil sa mga naunang pag-atake ng rogue MNLF, inutos natin at itinuturing ng hardened site ang Zamboanga City. Ibig sabihin po nito, pinagtibay ang mga pulisiya sa seguridad para mapigilan ang mga terorista sa kanilang mga masamang balak. Pagdating ko po doon, pinakitaan ako ng mga litrato ng kotse na ginamit sa pambobomba. Pati na ang bahay na pinanggalingan ng kotse ito, may surveillance hanggang doon sa lugar kung saan pinasabog ang bomba. Ang tanong nga po natin, kung nasundan na itong sasakyan na ito, bakit hindi pa napigilan ang pag-atake? Alam po nyo, wala po makasagot sa akin noong araw na yon at sa mga sumunod na araw, doon po naipaliwanag sa atin na wala pong nakita yung ating intelligence operatives sa tinatawag na overt acts na magsisilbi sanang probable cause o dahilan para sitahin ang mga nakasakay. Bukod pa rito, magdadalawang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang Zamboanga Siege. Ngunit hindi pa rin naisasaayos ang mga dapat isaayos dahil sa mga lokal na issue. Kaya nga po, gusto kong gamitin ang pagkakataon upang kausapin ng masinsinan si Mayor Beng Climaco nang mapabilis ang rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Habang inaasikaso ko po ang mga ito, naisip ko na tapos na o patapos na ang nangyayari. O ang nasa isip ko po ay tapos na o patapos na ang nangyayari sa Mama Sapano. Ipapaalala ko lang po, paggabi na nang inabisuhan ako sa tunay na kalagayan, hindi po noong 55, pero noong 84 na tinagalang Seaborne Company. Ang sabi sa akin, mahirap na raw pong mag-link up dahil padilim na at may panganib ng friendly fire. Hindi po tayo pumayag na kinabukasan pa makukompleto ang pag-link up. Sabi ko po sa kanila, hindi ba natin brothers ang mga nagigipit? Hindi ba dapat gumawa tayo ng paraan? Inutos ko nga po na gumawa ng plano para makalink up sa lalong madaling panahon at maisalba ang 84. Ang pinaka-minimum na papayagan ko ay dapat mabigyan sila ng ayuda tulad ng gamot at resupply ng bala kung talagang imposibleng makapag-link up. Sa mata po ng Diyos, totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Pero patid ko, na may ilang sarado na ang isip at hindi na makikinig kahit ano pa ang aking sabihin. Ngayon po, pwede akong magbigay ng mahabang paliwanag tungkol sa peligrong dinadala nila Marwan at Usman sa ating mga kababayan. Pwede ko rin i-detalye ang mga naging problema at pagkakamali sa isinagawang operasyon. Ngayon nga pong nailahad ko na ang lahat ng pinagdaanan ko at ang mga hawak kong impormasyon noong araw na yon. Meron po kayang makakapagsabi ng totoo na kaya niyang higitan ang mga nagawa natin sa impormasyong tangan natin ng mga araw na yun upang tugunan ang sitwasyong hindi man niya batid. Pero batid ko po, walang salitang sasapat upang maipaliwanag ang pagkamatay ng ating mga gigiting na pulis. Hindi magpapakasya o magpapakasaya sa anumang ulat o talumpati ang lungkot na nararamdaman ng isang magulang na nawalan ng isang mabuting anak.
Ang magagawa ko na lamang, matapos masabi ang lahat ng dapat sabihin at magawa ang lahat na dapat gawin, humingi po ng pangunawa. Gaano man katindi ang galit ko sa ginawang pagsuway sa ibinigay kong utos, gaano man ang pagsisisi ko sa pagtitiwala sa mga taong itinago sa akin ng totoo, hindi ko mabubura ang katotohanan. Patay na ang 44 na membro ng ating kapulisan. At nangyari ito sa panahon ng aking panunungkulan. Dadalhin ko, at ulitin ko po, dadalhin ko ang katotohanan ito hanggang sa aking mismong libingan. Ulitin ko po sa inyo. Bilang Pangulo, pasangko ang responsibilidad para sa anumang resulta, sa anumang tagumpay, pasakit o trahedya na maaari nating matamasa sa paghahangad ng pangmatagalang seguridad at kapayapaan. Ikinalulungkot kong may mga pamilyang nawalan ng asawa, ama, kapatid, anak dahil sa nangyari sa Mama Sapano. Ikinalulungkot kong sa pagnanais kong bigyan ng espasyong magluksa ang mga makakita sa unang pagkakataon ng nasawi nilang kaanak ay may mga nag-isip na ako'y manhid at walang pakikiramay. Ang intensyon ko noon ay makatulong sa paghilom. Ang gusto ko po sana, kapag may nagtanong ng ano ang nangyari, bakit sila namatay, ano na po ang mangyayari sa amin, ay may dala na akong malinaw na sagot. Kung ang naging tugon ko sa mga katanungan ay hindi ko po alam, paano ko makakatulong sa kanilang paghilom? Ikinalulungkot ko ring nadadamay ang ating usaping pangkapayapaan dahil sa sentimentong naikakabit sa naging resulta ng Oplan Exodus. Sa bawat Pilipinong nabigo at nasaktan dahil sa mga pangyayaring kaugnay ng operasyong ito, buong pagpapakumbaba kong hinihiling ang inyong pangunawa. Bilang Pangulo, napakaraming usapin ang kailangan kong tutukan ng sabay-sabay na kailangan na agarang tugon at pagdedesisyon. Responsibilidad ko ang 100 milyong Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Opo, ako ang Pangulo, pero tao rin ako. Hindi ko kayang basahin ang iniisip ng bawat kausap ko at hindi ko kayang mabantayan ang lahat sa lahat ng panahon. Pero gaya po ng aking panata, patuloy kong gagawin ang tama at makatwiran. Patuloy kong gagawin ang lahat ng aking makakaya upang paglingkuran ang lahat at maging totoo sa aking sinumpaang tungkulin. Hindi ko naman po sinabi na kagaya ako ng Diyos na alam ang lahat. Pero responsibilidad ko na itama ang mali kapag nadiskubre ang mga ito. Kaya sinisiguro ko po sa inyo, nirerespeto natin ang tamang proseso, mananagot ang dapat managot. Naunawaan ko kung bakit napakataas ang hinihingi ng mga Pilipino sa kanilang pinuno. Matagal silang napagnakawan ng buwis ng kanilang pinaghirapan. Binaliwala ng ilang taon ang kanilang kapakanan. Mahabang panahong ipinagkait sa kanila ang nararapat lang na dapat ay sa kanila. Nung tumakbo ko sa pagkapangulo, sinabi ko sa inyo, hindi po ako magnanakaw. Inimbitahan ko kayong lahat na tahakin ang tuwid na landas, na baguhin ang lumang sistema. Ibinigay niyo sa akin ang inyong suporta. Nang sumumpa ko sa aking tungkulin, sinabi ko naman, wala nang wangwang. Tatapusin na natin ang sistemang ilan lang ang nakikinabang habang nagdurusa ang ating mga kababayan. Matapos ang 4 at 9 na taon ng aking panunungkulan, nakikita na po nyo ang pagbabago. Pinatag natin ang mga lubak sa ating sistema. Tinugos natin ang mga tiwali. Ibinalik natin ang tiwala ng sambayanan sa pamahalaan. Ang dating bansag sa ating sick man of Asia napalitanan ng Asia's Rising Tiger. Sa pagunlad nga po ng ating ekonomiya, nabigyan tayo ng higit na kakayahan upang tutukan ang makakulangan sa kasanayan at kagamitan ng PNP, BJMP at BFP. Noong araw nga, ang pananaw sa kapulisan, kapag binigyan mo ng armas, maaagaw lang ng NPA. Noong 2007, mababasa sa mga pahayagan bilang halimbawa, na imbis na bigyan ng dekalibreng armas at kagamitan, ang pinapagamit po sa ating mga pulis ay pito at batuta na lang raw para hindi agawin ng NPA. Ang tanong nga po natin, paano kaya makakalaban kung ang makakaenkwentro ninyo ay may dalang M16? Sa ating pagtahak sa tuwid na landas, patuloy natin tinutugunan ang mga dinatnan nating kakulangan sa inyong hanay. Ang agad natin, lalong mapaunlad ang inyong kasanayan para sa tinaguriang shoot, scoot, and communicate.
Noong 2014 pa lang, naisara na natin ang kakulangan ninyo sa mga pistola na makabili tayo ng 74,800 79 na Glock na 9mm pistols para sa inyong hanay. Nariyan din ang 12,379 handheld na radios. Nandiyan rin ang 144 na patrol jeeps na ipagkaloob na natin sa PNP mula 2010 hanggang 2014. Nitong Marso naman, nakapag-hire na tayo ng 4,859 non-uniform personnel para tumutok sa gawaing administratibo sa inyong ahensya upang madagdagan naman ang bilang ng mga pulis na nagpapatrolya sa komunidad. Noong nakaraang taon din po, 9,860 PO1 positions na ang napunuan natin. Ngayong taon, naglaan na tayo ng 1.64 billion pesos para madagdagan pa ng 10,000 ang PO1 positions. Para naman po sa Special Action Force, pinag-aaralan natin na mabuti ang mga aral mula sa Mama Sapano upang higit na masiguro ang minimal risks kapag may operation. Daragdagan pa natin ang kanilang pagsasanay at kagamitan at ibubuhos ang lahat ng pagkalingang nararapat bilang isang elite unit ng PNP. Ang hamo nga sa susunod na pinuno ng ating pambansang kapulisan, maglatag ng plano upang higit pang mapagtibay ang pagkakaisa ng ating mga pulis. Baguhin na natin ang kultura na parang may magkakahiwalay na tribo sa PNP. May bata si ganito, may bata si ganyan. Iisa dapat ang ating paghakbang upang maging epektibong tagapagbantay ng ating mamamayan. Tunay nga po, napakalaki na ng ipinagbago ng pagtrato ng pamahalaan sa ating mga pulis. Ngayon, mataas ang kanilang moral at mahaba ang listahan ng kanilang pagpapakitang gilas. Halimbawa nito, si Senior Inspector Charity Galvez na pinumunuan ng kanyang pangkat sa harap ng pag-atake ng 250 NPA sa kanilang presinto noong 2011 sa Agusan del Sur. Matagumpay rin na ipagtanggol ng mga pulis natin kamakailan sa Mati City, Davao Oriental ang kanilang presinto matapos sa matake ang tinatayang 80 rebelde. Nariyan ang kwento ni PO3, Edlin Arbo, na walang alinlangan tinugis ang isang hold-upper sa nasa kanyang jeep kahit na off-duty siya at walang dalang baril. Nung manalasa ang bagyong Yolanda, naglakad ng 6 na kilometro si Inspector Marjorie Manuta para makatulong sa mga kababayan nating nasa lanta. Marahil, naalala rin nyo ang kwento ng 4 nating rookie police women na buong tapang na umarap sa Martillo Gang sa Mall of Asia nitong 2014. Sa paglaban naman sa krimen, katangi-tangi din ang resulta ng operasyon ng PNP sa ilalim ng pangangasiwa ni Secretary Mar Rojas ng DILG at ng Tapolcom at ng buo ng ating PNP leadership. Mula nga po nang inatasan natin siya na tutukan ng pagsakpo ng krimen, lalo na sa National Capital Region at tinunsad ng Oplan Lambat Sibat noong nakaraang taon, ang dati-dati 718 insidente kada linggo ng general criminality rate noong Enero hanggang Hunyo ng 2014, napababa sa weekly average na 471 nitong nakaraang 4 na linggo. Ibig sabihin po, bawat linggo, 447 insidente nating mga kababayan, halo ang nailalayo na sa kapahamakan. O maganda pa, naibaba pa natin sa 400 ang general criminality rate noong nakaraang linggo. Dahil nga po nakikita natin na epektibo ang inisyatibang ito, ilulunsod na rin natin ang Oplan Lambat Sibat sa iba't ibang pang mga rehiyon. Malinaw po, habang kinakalinga ng Estado ang ating mga pulis ay lalo namang silang nagiging mahusay sa pagkalinga sa ating mamamayan. Ang nangyaring transformasyon sa inyo pong mga hanay ay bahagi lamang ng malawakang pagbabagong nagaganap sa ating lipunan. Bibigyan ko ng diin, pagbabago ang pinangako ko sa inyo at pagbabago ang inaani natin ngayon. At wala akong balak na itigil ang pagsulong ng reforma sa nalalabing may 1 taon at 3 buwan ko sa pwesto. Sa patuloy na pagtitiwala at sa pakipagtulungan ng bawat disenteng Pilipino, masisiguro nating hindi na makakabalik ang lumang sistema kung saan nagdurusa ang napakarami habang nagpapakasasa ang iilan. Sa mga magsisipagtapos, mapalad kayo dahil ang darating ninyong PNP ay mas moderno at mas kompleto sa kasanayan at sa kagamitan.
Ang hamon po sa inyo, sundan kung di man higitan ang mabuting halimbawa ng mga nauna sa inyo. Sa bawat kriminal na inyong mahuhuli, sa bawat suhol na inyong tatanggihan, at sa bawat pagpapakita ninyo ng tapang sa panahon ng sakuna, makakapag-ambag kayo sa higit na kaligtasan ng kalakhang lipunan. Sa ganitong paraan, magdadala kayo ng karangalan hindi lamang para sa inyong mga sarili, kundi pati sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong uniforme at sa ating inambayan. Buong pagmamalaki ninyong masasabi, kayo nga ang lahing kayumanggi na handang ialay sa bayan ang dugo at lakas. Magandang araw po, maraming salamat at muli binabati ko kayo lahat. In observance of the time-honored tradition of the Philippine National Police Academy on the occasion of the 36th PNPA graduation rites of the Lacandula class of 2015, I, Benigno S. Aquino III, as President of the Republic of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishment tours and confinement periods of the underclassmen, 2nd, 3rd, and 4th class of the Cadet Corps, Philippine National Police Academy, as recommended by the Director, Philippine National Police Academy, effective today, 26th day of March, in the year of our Lord, 2015, at Camp General Mariano N. Castañeda, Silang Cavite. In your presence, I do sign.